Tungkol sa insidente ng pagtalo ng isang estudyante kamakailan, walang kinalaman si Director Lu dito. Pakiusap sa lahat ng estudyante na umuwi na. Huwag magkalat ng maling impormasyon. Tandaan nyo. Narinig niyo na ba? Si Zhao Zivan NG Section 3. Nagkarelasyon sa isang tambay sa labas. Nahuli ng matandang babaeng multo. Sabi nila, sa harap ng maraming tao. Grabe ang pagmumura ng matandang babaeng multo kay Zhao Ziwan. Hindi kinaya ni Zhao Ziwan, kaya siya tumalon. Hindi ba yun ang anak? Enay Luo Qinglei? Bakit siya kasama ng mga tambay? Dapat sana hihiram lang ako ng pera sa'yo. Pero, ngayon gusto kitang paglaruan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tulong. Umalis ka. Salamat. Yang pasasalamat. Hindi lang sa salita. Mas mabuti pa. Libre mo ako ng pagkain. Ako. Pinagbabawalan ako ng nanay ko makipaglaro sa mga kulay buhok. Hi. Nakatira ako sa katabing computer shop. Kung may kailangan ka, pwede mo akong kontakin. Hindi na kailangan. Ako si Zhao Zaye. Hindi mo ito pwede desisyonan. Pinagbintangan ng nanay mo ang kapatid ko na nagkarelasyon. Pinilit siyang tumalon. Kung sa'yo nangyari ito, curious ako. Pipilitin ka rin bang tumalon ng nanay mo? Lumabas ka. Kuya Ye. Pwede bang next time huwag totohanan? Magaling. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ilang bises na kitang sinabihan. Pagkatapos ng klase, umuwi ka agad. Hindi mo talaga pinapasok sa utak. Huwag mong isipin na dahil college ka na, hindi na kita mapapagalitan. Hindi po nanay. Hinarang po ako ng mga tambay. Bakit hindi sila humarang sa iba? Sa'yo lang? Gusto mo rin bang tularan ang mga masasamang estudyante? Makipag-ugnayan sa mga tao sa labas, sabihin mo. Wala po. Mabuti naman kung wala. Anak ako ni Luo Minyon. Hindi dapat ako magpahiya, kahit nasa kolehiyo na. Dapat lahat ng atensyon mo ay nasa pag-aral. Yung mga hindi man lang nakapasa sa kolehiyo, basura lang ng lipunan. Ang karapat dapat lang ay magsilbi ng tsaa at tubig, o kahit magpalimos. Hindi ka kasundo. Alam ko na, nanay. Hindi ko na ulitin. Sinasabi ko lang ito para sa ikabubuti mo. Una na akong pupunta sa kwarto ko. Inumin mo ang gatas. Bago mag-negatibo 8, 0-0, mag-aral para sa IELTS. Pagkatapos, mag-practice ng violin ng 1 oras. Kahit nakakakuha mo lang ng national championship sa violin, malayo pa sa international competition. Kailangan pang pag-igihin.
Classmate, isasama kita pauwi. Classmate. Isasama kita pauwi. Hindi na, kaya ko namang umuwi mag-isa. Tara na. Basang-basa ka na. Baka mas mabuting umuwi na lang ako. Hintayin ko munang tumigil ang ulan bago umalis. Ikaw na lang ang gumamit ng payong, ako'y gagamit ng damit. Hindi, wag na. Sabay na lang tayong umuwi. Tingnan mo ang bagong gupit ko. Maganda, di ba? Mas maganda kaysa sa blonde. Nagpakulay pa siya ng itim ang buhok. Dahil ba sinabi kong, ayaw ko sa blonde. Hindi, impossible. Tiyak nagkataon lang. Alaynan. Malapit na ang bahay namin. Dito na lang kita ihahatid. Heto, Binigay mo sa akin ang payong, paano ka? Baka magkasakit ka. okay lang, malakas naman ako. Paalam, Ako si Luo Kingli. naaalala ko. Anak ni Lo Minjun. Hindi naman pala mahirap suyuin. Maganda bang tugtog ko, kuya? Kuya. Kuya. 1-1. Gaganti ako para sa'yo, kuya. Sinabi ni Lo Minjun. Si Lo Kingli ang nagsumbong. Ang mamamatay tao at ang kanyang anak parehong masama. Ang babae ni Lu Kingli. Lo Kingli. Ngayon, tingnan natin kung paano ka mananatili sa paaralan. Ayokong maging kaklase ang anak na mamamatay tao. Nag-boyfriend lang naman sa hindi estudyante. Ano bang problema? Kailangan bang ipapatay? Napakasama. Ang anak na mamamatay tao ay katulad niya. Baka isang araw, naging mamamatay tao din siya. Mas mabuting lumayo tayo sa kanya. Hindi ninyo masasabi kung ang nanay ko ay mamamatay tao. Ang pulis ang magsasabi. Tingnan ninyo, hindi ba yan ang anak na mamamatay tao? May lakas pa siyang lumabas, walang hiya. Tingnan ninyo, siya ba yan? Oo, Zianga. Sakay na, ihatid kita pauwi. Tulad noong nakaraan. Isasakay kita malapit sa bahay mo tapos alis na ako. Huwag na. Natatakot ka ba? Ah, may takot din pala ang ating dalubhasa sa universidad. Wala akong takot. Sige, aalis na ako. Heto. Yakapin mo ng mahigpit. Lo Minjun, ang iyong minamahal na anak ay malapit na. Lumihis sa landas na iyong itinakda para sa kanya.
Umupo ng maayos. Kamusta? Masaya ba? Okay lang. Ganyan talaga kayong mga batang mabait. Kahit ang totoong nararamdaman, hindi nyo kayang harapin. Hindi naman. Nanay, uwi na ako. Inumin mo ang gatas, tapos mag-aral ka. Ganyan talaga kayong mga batang mabait. Kahit ang totoong nararamdaman, hindi nyo kayang harapin. Tikman mo ito. Walang lason. Ang aming siksiyaoli ay natuto na rin uminom. Ikaw? Gusto mo ring subukan ito? Ikaw? Gusto mo subukan ito? Kung gagawin mo ng lubusan. Matanda na tayo. Dapat may sarili na tayong buhay. Ito ang inihanda ko para sa'yo. Para hindi ito malaman ng nanay mo. Isa pa. Matanda na tayo, dapat may sarili na tayong buhay.
Nanay, tapos na ako sa mga pagsasanay. Xiaoli, may urgent na trabaho ang nanay mo. Kailangan kong mag-business trip sa ibang lugar. Ikaw na lang muna sa bahay. Kahit wala ako, dapat magsumikap ka pa rin. Naintindihan mo ba? Hindi naman ito ang unang beses na mag-isa ako sa bahay. Ano bang ikinababahala mo? Ang ibig kong sabihin, ang resulta ng pagsusulit mo, mula sa unang pwesto, biglang bumagsak sa higit 30 pwesto, hindi ka ba nag-alala? Nandito ka pa nagbabasa ng walang kwentang libro, mukhang wala na talaga sa isip mo ang pag-aral, Divya. Ma'am, ako. Ang hirap ng pinagdaanan mo para lang umabot sa narating mo ngayon. Hindi Montag ba alam yun? Pati nanay mo, ang dami niyang sinakripisyo para sa'yo. Sa tingin ka o. Naiintindihan Montag yun. Critical na panahon ito. Hindi mo pwedeng paglaruan ang kinabukasan mo. Pasensya na po, ma'am. Hindi na ako ulit. Estudyante ka, ang trabaho mo ngayon ay mag-aral. Naiintindihan mo? Kung may susunod pa, diretso ako kay Director Lu. Pasok ka na sa klase. Tama si ma'am. Estudyante ako, iba ako kay Zauzay. Pwede siyang maglaro. Ako hindi. Hi, Kingsley, dito. Balita ko wala nanay mo ngayon sa Makasakin. Para mag-overnight sa computer shop, gusto mo? Sige ka na, mag-aaral pa ako. At, wag mo na akong hanapin ulit. Yee! Biktima na nga. Paano ko siya papatakasin? Ikaw, anong balak mo? Maliit na mamamatay tao ka. Nangahas ka pang manakot sa akin. Gasgazen nyo mukha niya. Tingnan natin kung paano siya magpapanggap na inosente. May kasama pa pala siya. Ayusin niyo silang dalawa. Takbo. Saan to? Ito ay. Nanasugatan kamay mo. Bibili ako ng gamot. Meron sa bahay, di na kailangan. Hipan ka o lang ni Lola, mawawala na yan. Ikaw, gago. Zhao Zaye, magising ka nga.
Anak siya ng pumatay sa kapatid mo. Zhao Zai. Masyado kaya yatang malakas yung sampal ko? Pasok na ako. At humingi ng tawad. Zai. Anong nangyari? Ayos ka lang? Bakit ka uminom ng sobra? Hindi pwede. Bakit ka nandito? Ako. Umalis ka. Umalis ka nga. Saan ka galing? Bakit wala ka sa bahay nag-aral? Bakit ang baba ng score mo sa IELTS test na ito? Gusto mong mag abroad? Anong ginagawa mo nitong mga nakaraang araw? May nililigawan ka, Bia? Huwag mong tularan si Zhao Siwan. Nagkakarelasyon sa mga tambay sa labas ng eskwela. Gayon din. Isulat mo ng 100 bisis ang bawat maling sagot at ipadala sa akin. Titingnan ka o. Ang pag-abroad ay pangarap mo, hindi ko. 18 taong gulang na ako, hindi ako manika mo. Anong karapatan mong ipilit sa akin ang gusto mo? Kingsley. Kingsley, pasensya na. Alam kong mali ako. Kung galit ka, saktan mo na lang ako. Dito mo ako suntukin. Zaye, huwag kang ganyan. Alam mo ba, hindi pa ako nakaramdam ng ganito kasaya. Ano ba ang pinag-aalala ko? Ang tagal ko nang nagpaplano. Hindi ba ito ang hinihintay kong sandali? Anong nangyari, Kingsley? Marunong ka rin palang mag-violin? Wa- Papatugtugin ko para sa'yo, okay? Maganda bang tugtog ko, kuya? Kuya, siye. Zaye. Zaye. Ano nang nangyari sa'yo? Kingsley. Pasensya na. Kingsley. Nitong mga nakaraang araw, sumasakit ba ang tiyan mo? Zaye, nag-aalala ka ba sa akin? Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Nga pala, may violin competition sa eskwelahan namin sa susunod na mga araw. Awarding ceremony para sa college division. Lahat ng guro at estudyante ay nandoon. Pupunta ka rin, okay? Ako. May gagawin ako nun. Hindi ako makakapunta. Okay lang, dadalhin ko na lang sa'yo ang trophy. Magdiwang tayo, okay? Elan. Sa totoo lang, sana makapunta ka. Hindi mo alam. Ang tropeyong ito ay napakahalaga para sa akin. Noon sa aming paaralan, may isang estudyante na nagngangalang Zhao Ziwan. Napakagaling din niya. Kung hindi siya nagkaroon ng aksidente, sasama ka rin, hindi ba? Kung hindi nagkaroon ng aksidente si Wanwan, siya rin sana ang nakatayo sa entablado ngayon, kumikinang. Masakit. Huwag kang mag-alala. Tiyak na pupunta ako. Pagkatapos ng 10 araw, ang seremonya ng paggawad, talagang magandang araw.
Sa araw na yon, ipapadala kita at ang iyong ina sa impyerno. Buntis ako, paano ako mabubuntis? Ang report na ito, baka nagkamali lang ng bigay? Kakadating mo lang sa edad, dapat hindi ka pakasal. May boyfriend ka naman siguro? Kung nagtalik kayo, posibleng mabuntis ka. Doktor, tulungan mo ako, hindi ako pwedeng mabuntis, pakiusap tulungan mo ako. Kingsley. Anong nangyari sa'yo? Zai, buntis ako, ano nang gagawin ko? Hindi ko pwedeng malaman ng nanay ko, mag-isip ka ng paraan. Talagang buntis ka? Ipapanganak mo ba? Hindi ko pwedeng ipanganak. Kung malaman ng nanay ko, tiyak na papatay niya ako. Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Sige, bigyan mo ako ng kaunting oras, ako. Hindi na ako pwedeng maghintay, malapit nang umuwi ang nanay ko. At ang seremonya ng paggawad, ilang araw na lang, mag-isip ka ng paraan. Sige, alam ko na. Mag-isip ako ng paraan para sa'yo. Umuwi ka muna. Tulad ng dati. Huwag mong ipakita sa nanay mo ang anumang kakaiba. Naiintindihan mo? Lo Kingsley. Pasensya na, hindi ko kayang palitan si Wanwan. Para patawarin ang sinuman. Wanwan. Tiyak na ipaghihiganti kita ng kuya mo. Tiyak na. Sa panahong wala ako, hindi ka ba uminom ng gatas ng regular? Mula ngayon, isang baso sa umaga at gabi. Para mabawi ang lahat ng kulang. Xiao Li. Xiao Li, anong nangyari sa'yo? May kinain ka bang masama? Tara, dalhin kita sa ospital. Ayokong pumunta sa ospital. Nanay, ang ibig kong sabihin. Hindi ko kailangang pumunta sa ospital. Ayoko lang talaga uminom ng gatas. Luo Kingsley. Pinapainom kita ng gatas para sa kalusugan mo. Ito pa. Pinag-aralan ko ang iba't ibang brand bago ko pinili ang pinakamaganda. Kung ayaw mo nito, ano ba ang gusto mo? Yung mga milk tea ba na walang nakalista na ingredients? Akala mo ba? Dapat kung gusto ang gusto mo. Simula pagkabata, lahat ng bagay ay ayon sa plano mo. Ano ba ang tingin mo sa akin? Ikaf. Lumuhot ka. Nanay, anak mo ako, hindi iyong pag-aari. Lumuhot ka. Habang lumalaki ka, lalo kang nagiging rebelde. Lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo. Ang sakit mo sa ulo. Walang utang na loob. Karapat-dapat ba ako sa iyo? Karapat-dapat ba ako sa iyo? Karapat-dapat ako sa iyo. Ako ang hindi karapat-dapat sa sarili ko. Anak mo ako, hindi bilanggo mo, huwag mong ipasa sa akin ang pagkadismaya mo sa buhay mo. Hindi ako ang sagot sa problema mo, may sarili akong buhay. Magsisimula na ang seremonya, nandito ka na ba? Nauuhaw ako palagi, nagdududa na ang nanay ko. May naisip ka na bang paraan, bakit hindi mo ako sinasagot? Hindi mo ba nakita? Wanwan. Kuya. Mahirap ba ang pagtatrabaho mo para sa tuition ko? Kapag nanalo ako sa violin competition, hindi mo na kailangang maghirap pa, kuya. Hindi mahirap para sa kuya.
Maganda ba, kuya? Ito ay special kong ginawa para sa iyo. Magsisimula na ang competition. Sa pinakamagandang entablado, ako mismo ang magpe-play para sa iyo. 1-1. Naiintindihan ko na. Sa mga kaaway, hindi ako magiging malambot ang puso. Pupunta na ako, hintayin mo ako. Sa bahay ayaw mo ng gatas, ay ngayon. Bakit ka akin na Suzuka? Huwag kang magpanggap dito. Ang iniisip mo lang ay ang mga estudyante mo at trabaho mo. Wala ako sa isip mo, huwag mo akong pakialaman. Lookingly, sabihin ko sa iyo, nanay mo ako. At higit pa, ako ang iyong punong guro. Sa bahay man o sa paaralan, kailangan mong sundin ako. Nais naming anyayahan si Luking Lee na umakyat sa entablado para tanggapin ang parangal. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo? Kung hindi mo sasabihin ng malinaw, huwag mo nang tanggapin ang parangal na ito. Bitawan mo ako. Kaya pala sinasabi ng iba na mamamatay tao ka. Hindi pa sapat na pinatay mo ang isang estudyante, ngayon gusto mo pa. Patayin din ako, di ba? Lookingly, ang immature mo talaga. Bakit ka na kaganyan gayon? Gusto mo bang patayin ako sa galit? Loomin Jun, sawang-sawa na ako sa'yo. Sa buhay ko, ayaw ko nang sumunod sa mga plano mo. Ngayon, nais namin anyayahan ang estudyante si Luking Lee. Upang magsalita bilang kinatawan ng mga estudyante. Bakit wala pa siya? Magandang araw sa lahat. Ako si Luo Lee, masayang-masaya ako. Na makasali sa paligsahan na ito at napakalaking karangalan. Na makatanggap ng parangal na ito. Zeye, ano ang ginagawa mo dito? Bumaba ka. Estudyanteng ito, ano ang balak mo? Director Lu, sinasabi mo na si Zhao Ziwan ay hindi nag-aaral ng mabuti. Sa murang edad, ay nakikipagrelasyon na sa lalaki. Zhao Zai, ano ang gusto mong sabihin? Ang anak na babae ni Director Lu na si Lo Qingli, hindi lang nakikipagrelasyon sa mga tambay, kundi Zhao Zai, Estudyanteng ito, ano ang gusto mong gawin? Zeye, ano ang ginagawa mo dito? Bumaba ka na. Director Lu, sinasabi mo na si Zhao Ziwan ay hindi nag-aaral ng mabuti. Sa murang edad ay nakikipagrelasyon na sa lalaki. Zhao Zeye, ano ang gusto mong sabihin? Ang anak na babae ni Director Lu na si Lo Qingli, hindi lang nakikipagrelasyon sa mga tambay kundi Zhao Zeye, wag mo nang ipagpatuloy, pakiusap. nakipagtalik pa sa tambay at nagdadalang tao sa kanya. Paano nakaganon si King Lee na mabuntis ng hindi kasal? Paano niya nagawa yon? Ang Lo Qingli ba ay walang hiya na rin? Si King Lee ay mabuting bata. Paano niya nagawa yon? Tiyak na gawa-gawa lang ng mga estudyante yan. Ang lakas ng loob niyang sabihin yan sa harap ng maraming tao. Tiyak na may batayan ito. Baka. Si King Lee ang pinakamahusay na estudyante sa batch na ito. Malapit na makuha ang exchange qualification para mag-aral sa prestihiyosong paaralan sa ibang bansa. Walang hanggan ang kinabukasan. Paano niya nagawa? Ay, ang tanga mo. Hindi ko inakalang ganito siya. Mukha namang mabait. Sa likod pala ay gumagawa ng ganitong bagay. Grabe ang nararamdaman. Director Lu, gusto mo rin bang pilitin ang sarili mong anak na tumalon sa bintana? Ano ka ba? Napakabait ng anak ko. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Bakit mo? Paano niya magagawa ang ganitong bagay?
Si Loking Lee ang campus beauty, sabihin mo sa nanay mo. Ikaw ba ay isang mabait na anak? Luo King Lee. Nanay, ako. Luo King Lee. Lo Minjun. Napatay mo si Zhao Ziwan. Dapat mong inisip na darating ang araw na ito. Zhao Zai. Kaya lahat ng ginawa mo dati. Lahat ay para lang maghiganti sa nanay ko, tama ba? Tang. Ngayon mo lang naisip. Bakit mo ginawa ito sa anak ko? Sa akin ka na lang. G** go car. Huwag mong gawin sa anak ko, hindi pwede. Direktor Luo. Nanay, Hoi, Klasmatte. Lakasan mo ang loob. Zhao Zi, galit ako sa'yo. Boss Hao, nagkamali talaga ako. Hindi ko na ulitin. Patawarin mo na ako. Boss Zhao. Anong patawad? Walang patawad. Ang Zhao Group ay isang lehitimong listed company. Tandaan mo ito, Boss K. Boss Zhao. Patawarin Montag na ako, Boss Zhao. Iwan mo ng isang daliri. Mag-fingerprint tapos na ang usapan, ganito na lang. Dali mo na. Boss Zhao, Boss Yao. Uvak, Boss Zhao. Boss Zhao. Ano nangyari? Bakit may dugo? Boss Aitong Boss Zhao. Sabi nila, malaking tao. Nakagaling lang sa ibang bansa. Ngayon nasa EIE room, nag-entertain ng mga negosyante. Kung may mamatay, paano na ang ihip ko? Kunin mo ang ilang bote ng magandang alak, ako na ang bahala dito. Boss Zhao, sino naman ang nagpagalit sa inyo? May bagong alak kami galing sa ibang bansa, libreng tikim. Luo King Lee. Zhao Zai. Luo King Lee. Zhao Zai. Boss Zhao. Huminahon ka. Sa negosyo, kapayapaan ang nagdadala ng yaman. Heto, isang baso para sa inyo. King Lee. Bakit ka nandito? Alam mo bang hinahanap kita? Pasensya, nagkakamali ka. Bakit siya nagkaganito? Dahil ba sa nangyari noon? Sa mga nakaraang taon? Kamusta ka? Boss, talagang nagkakamali ka. Maliit lang ang negosyo namin, hindi kaya ng ganyan. Pakiusap, ituring mo na lang itong pag-i-entertain ng negosyante. Kung huminahon ka na, hindi na kita sasamahan. Luo King Lee. Ang taong nakasama ko sa kama. Akala mo makakalimutan ko. Mukhang, akala ni Boss Zhao ako ang dati niyang kasintahan. Mas maganda ba siya sa akin? Luo King Lee, bakit ka nagkaganito? Ngayon? Bakit ako nagkaganito? Hindi ba alam ni Boss Zhao? Mabuti. Lumaki na ang loob mo. Talagang iba na sa dati mong.
Pagkatao. Inaral ka ba ng nanay mong? Tumahimik ka. Sino ang babaeng ito? Nanapak sa boss namin? Umalis ka. Tunay na lumaki ang loob. Sige, iinom ako bilang parusa. Pakiusap, patawarin mo ako, Boss Zhao. Matapang ang alak na ito, hindi mo kaya. Isang bote lang ng alak, walang big deal. Kingsley, Sige, ituring na nating nainom na to, kung wala ng ibang bagay. Aalis na muna ako. O kaya, Boss Zhao, gusto mo pa ng ibang gawin? ang laki ng pinagbago niya. Ako ba ang nagkamali noon? Laawang, tulungan mo akong imbestigahan ang isang tao. Luo Kingsley. Boss, okay ka lang? 5 taon na. Dito pa ako nakasalubong sa kanya. Pinalapit kita pa uminom. Ayaw mo? Edi ako na lang knom. Gapang ka rito. Inumin mo ang alak sa mesa. Kung magkano ang mainom mo, yun ang babayaan ko. Inom. Uminom ka. Inom. Sana sa buhay na to, hindi na ako makasalubong sa kanya. Boss, si Boss ma. King Lee ah. Balita ko may nangyari ulit dito ngayon. Tutulungan ka ng kuya mo ayusin to. Kamusta na? Isip-isipin mo, 3 araw na lang dito. Paulit-ulit ang gulo. Mahirap yan para sa isang babae. Boss Ma, bakit galit na galit ka? Tara, ikuha natin ng whiskey si Mage, dagdagan ng yelo, pampalamig ng ulo. Anong yellow PA? Kung gusto mo ng pampalamig, ako na lang. Biro mo naman Mage, walang nangyayari sa lugar namin lately. Ipapadala na lang namin ang protection fee mamaya. Ay naku, ang hasle naman. Sabi ng gabae, Kung sumama ka is akuya ka o. garantiyado ang sarap ng buhay. Mage, sabi nga ng manghula. Malas ako sa asawa. Namatay lang yung ex ko dahil sa kin. Kawawa naman kung madamay ka pa, di ba? Wag mo kang lokohin. Kung hindi, papatayin kita ng napakasakit. Hindi naman mangyayari yon. Mage, hindi na kita ihatid. Huwag kang lalapit. Boss Zhao. Boss Zhao, ako si Masan. Ta ni Kuya Wang, hindi si Boss Wang. Si Wang Hui ang nag-utos sa'yo. Hindi. Narinig ko lang nakakabalik mo lang mula sa ibang bansa. Kaya naisipan kong bigyan ka ng regalo. Tingnan mo ang tindahang ito. Ito ang pinakamagandang lokasyon dito. Gusto kong bilhin ito para sa iyo. Yung babae sa loob, ang ganda talaga. Taong mo ba siya? Medyo. Ngayon, nagsisimula na siyang makinig sa akin. Si Luo Kingsley, hindi ko akalain na. Ganito na siya kababa.
Boss Wang. Tapos na ang inuman, mamaya papadalhan ko kayo ng 2 bote ng magandang alak mula sa tindahan. Bitawan mo ako. Ano ba ang ginagawa mo dito? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Para sa Rie, handa kang magpakitang gila sa kahit sino, di ba? Gusto mo lang kumita ng pera, di ba? Zhao Ze, bitawan mo ako. Bibigyan kita ng pera. Magpakitang gilas ka sa akin. Zhao Ze, hayop ka. Ano? Pwede kang hawakan ng iba. Ako lang ang hindi, di ba? Lahat ng tao sa labas ay akin. Hindi ako mag-aalala kung papasukin nila para panoorin. Hayop ka. Zhao Zai. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ka bagay sa mundo sa labas. Zhao Ze, hayop ka. Dito ka lang muna sa akin. Gusto mong ikulong ako dito, di ba? Ito ay stick na ginawa ng chef na pinadala ko mula sa France. Tikman mo kung gusto mo ang lasa. Ang suot mong damit, lumang modelo na ito noong nakaraang taon. Nag-imbita ako ng ilang kilalang international na designer. Bukas, pupunta sila dito para sukatin ka at gumawa ng mga bagong damit para sa'yo. Kung may gusto kang brand, pwede mo ring sabihin sa akin. Papadalhan kita ng pinakabagong modelo sa bahay mo. Pumili ka ng gusto mo. Kung hindi mo gusto ang disenyo ng bahay ko, pwede kong gayahin ang disenyo ng bahay mo ng eksakto. Pero sa mga araw na ito, kailangan mong tiisin na manatili sa kwarto ng bisita ko. Zhao Zai. Tama na. Ito ay 10 milyon. Gusto mo ng pera, di ba? Marami akong pera ngayon. Kaya kong bilhin ang 10 idi mo. Mukhang si Boss Zhao. Gusto akong gawing ibon sa kulungan. Pero huwag mong isipin. Pwede. Basta sumunod ka lang. Pwede pa tayong maging tulad ng dati. Tulad ng dati. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon tapos sasabihin mo sa akin. Paano babalik? Pwede. Basta sumunod ka. Pwede kong isipin na walang nangyari. Ano ang ibig sabihin ng walang nangyari? Pinahamak mo ang nanay ko ng sobra. Pinahamak mo ang buong pamilya namin. Pwede mong isipin na walang nangyari. Hanggang ngayon. May lakas ka pa ng loob na banggitin ang nanay mo sa harap ko. Totoo ang sinasabi ko. Totoo. Totoo na pinilit ang nanay mo ang kapatid kong tumalon sa bintana. Totoo rin na minura ni Lo Minjun. Mukhang masyado akong mabait sa'yo. Kaya nagkakaroon ka ng lakas ng loob. Sa harap ko. Banggitin pa ang kapatid ko. Ang tanga ko talaga. Manatili ka na lang dyan at mag-isip-isip. Luo King Lee, ang tanga mo talaga. Umaasa ka pa na maniniwala siya sa iyo. Sir, 2 araw nang hindi kumakain si Miss Luo. Baka mahilo siya kung magpapatuloy pa. Subukan niyo po siyang kausapin. Bakit hindi ka kumakain? Zhao Zai. Ano ba talaga ang gusto mo para bitawan mo ako? CJ. Kung ayaw mong kumain, gawin natin ang iba. Zhao Zai, wala ka bang hiya?
Kakain ako. Ikaw, Bitawan mo ako. Kung hindi, kakabalik mo lang sa bansa, hindi mo na magagawa ang negosyo mo. Kingsley. Ayaw mo talagang manatili sa tabi ko. Umalis ka. Lumayo ka ng sobra. Kahit anong paraan. Dapat mawala ang tindahan ni Luo Kingsley. Dito, hindi ko hahayaang magtagumpay. MS Luo, lumala ang kalagayan ng pasyente. Binigyan na namin siya ng pampakalma, pero mas mabuti kung pupunta ka rito. CJ, Boss, nasa mental hospital ang nanay ni MS Luo. Bakit nandito si Luo Minjun? Mabait ang anak ko. Hindi ako pumatay ng tao. Mabait ang anak ko. Hindi ako pumatay ng tao. Luo Minjun. Siya nga. Mabait ang anak ko. Hindi ako pumatay ng tao. Zhao Zai. Anong ginagawa mo dito? Sinong nag-utos sa'yo? Ginanyan mo na ang nanay ko, hindi pa ba sapat? Gusto mo ba kaming patayin? Kingsley, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Huwag kang magpanggap dito. Umalis ka. Ayaw kitang makita. Lumabas ka. Kingsley. Ang nangyari noon. Hindi ako nagsisisi. Pero hindi ko inakalang magiging ganito ang sitwasyon. Zhao Zai. Hindi pa ba sapat ang pagluloko mo sa akin? Kingsley. Alam kong niloko kita noon. Pero hindi ko inakalang magiging ganito. Gusto ko lang magkaroon ng hustisya para kay Wanwan, kaya. Pero pagkatapos, tunay akong umibig sa'yo. Eh ano ngayon? Ngayong lumapit ka sa akin. Ano na naman ang balak mo? Wala. Umalis ka. Ma. Okay lang. Boss, pumunta ka na sa tindahan. Nandito na naman si Masan. Marami siyang kasama. CJ, pupunta ako ngayon. Ma, hintayin mo ako dito. Babalik ako agad. Boss Zhao. Gumalaw na si Masan. Ang tindahan ni MS Luo ay siguradong mapapasa kamay mo ngayon. Naku. Bakit ang daming dugo? Hindi maganda. May nangyari kay Kingsley. Kingsley. Ayos ka lang ba? Bakit mo ako sinundan sa bahay pahinga? At bakit mo pinaputok ni Masan ang aking tindahan? Kingsley. Ikaw ang nagtali sa akin. Kingsley. Makinig ka muna, may malaking pagkakamali noon ako. Paliwanag. Anong paliwanag ang gusto mo? Gusto mong sabihin na hindi sinasadya na utusan si Masan? O wala kang intensyon na guluhin ang nanay ko? MS Luo, medyo hindi maganda ang kalagayan ni MS Luo. Kapag tapos ka na sa mga ginagawa mo, puntahan mo siya agad. Bakit mo ako iniisip ng ganito? Pagkatapos ko pumunta sa ospital,
Saka ko lang nalaman na nandoon ang nanay mo. Hindi ko rin. Sinadya na guluhin siya. Noong araw na yon, galit ako. Kaya pinaputok ni Masan ang tindahan mo. Mali ako, humihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Ang ganda ng hindi sinasadya mo. Ikaw ang nagplano ng hero act mo, hindi sinasadya. Dinumisan mo ang nanay ko sa harap ng buong paaralan. Hindi rin sinasadya. Zhao Zai. Lahat ng dinanas namin ng nanay ko. Hindi ba't resulta ng mga plano mo? Zhao Zai. Hindi na ako yung sunod-sunuran na babae noon. Hindi mo na ako maluloko. Mas mabuti pang sabihin mo na lang ang totoo. CJ, aminado ako. Noon ako ang nagplano. Pero yun lang ang pamilya ko, wala akong choice. Bukod pa riyan, gusto ko lang bigyan ng leksyon ang nanay mo. Hindi ko inakalang magiging ganito ang kalalabasan. Ang ganda ng walang choice at napilitan lang mo. Pero lahat ng ito, ano ang kasalanan namin ng nanay ko? Aminado ako. Sobra ako noon. Kaya, gusto ko na ngayong bumawi sa'yo. CJ, bibigyan kita ng pagkakataon. Pirmahan mo ang kontratang ito at huwag ka nang lumitaw muli sa harap ko at ng aking ina. Kingsley, pero kaya kong ibigay sa'yo ang higit pa rito. Boss Zhao. Ito lang ang gusto ko. Hindi ito paghingi ng kabayaran. Malinaw na gusto mong tuluyang ihiwalay ang sarili mo sa akin. CJ, pipirmahan ko. Sa hinaharap. Kung may anumang problema, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Nandito ka para kay Director Luo, DEBA, matapos niya magbitiw sa trabaho, 2 taon na ang nakalipas. Lumipat na siya. Lumipat na. Alam mo ba kung saan siya lumipat? Hindi. Kaya, talaga bang nagkamali ako noon? Dapat sana'y nagniningning ka sa entablado, dapat sana'y mayroon kang maliwanag at magandang kinabukasan, ngunit nawasak ang lahat ng ito dahil sa akin.
1-1. Nagsisisi ako. Nagsisisi ako na isinangkot ko siya sa planong paghihiganti na ito. Kung hindi ko sana siya nakita noon. Hindi sana naging ganito kagulo ang lahat. Kung hindi ko sana siya nakita noon. Hindi sana naging ganito kagulo ang lahat. Zauze, galit ako sa'yo, galit ako sa'yo. Walang kasalanan si King Lee. Ito ang utang ko sa kanya. Susunduin ko siya ngayon din at gagamitin ang buong buhay ko para bayaran ang pagkakamali ko. Walang kasalanan ang anak ko. Huwag mo siyang saktan. Huwag mo siyang saktan. Nanay, okay lang ako, okay lang, wala na yon. Hindi na siya muling babalik sa ating buhay. King Lee. Ako ang may kasalanan sa'yo. Ako ang may kasalanan sa'yo. Nanay, hindi ko po kayo sinisisi, talagang hindi. Kapag nakapag-ipon na tayo, pupunta tayo sa ibang bansa para magpagamot, okay? Pupunta sa ibang bansa para magpagamot. Maging si Zhaohe o si Masanman. Hindi na muling gagambala sa ating tindahan. Sa wakas ay bumalik na ang katahimikan sa buhay. Boss, may nagpadala ng bulaklak. Sino ang nagpadala? Hindi sinabi ng nag-deliver. Ang numero ko ay pareho pa rin tulad ng dati. Boss, ang mga bulaklak mo. Ang mga bulaklak mo. Itapon mo. Presidente. Baka hindi talaga mahilig sa bulaklak si MS Luo. Isipin mo kung ano ang gusto niya, pa sa regalo. Dapat ayon sa gusto niya, di ba? Gusto niya. Kamakailan may auction si Boss Chen. Meron bang violin doon? Oo. Bilhin mo. Magugustuhan ito ni King Lee. Kung gusto mong maprotektahan ang iyong igi, pumunta ka bukas ng gabi sa akin. Mukhang nagustuhan mo ang regalo kong ito para sa'yo. Nakuha ng Zhao ang proyektong pagpaplano sa East City. Ang tindahan ni Elres Chen ay kasama sa plano. Kasama na ang iyong tindahan. Boss Zhao, ano? Gusto mong kunin ang aking tindahan? Huwag mong kalimutan na may kontrata tayo. May kontrata tayo. King Lee, huwag kang magkamali. Ang iyong tindahan. Hindi ko gagalawin at walang sinuman ang maglakas loob na galawin ito. Ang dahilan kung bakit kita inimbita ngayon ay para bigyan ka ng regalo. Nakita ko ang violin na ito sa auction. Sa unang tingin ko pa lang, alam kong bagay ito sa'yo. Para sa'yo. King Lee, inosente ka sa pangyayaring iyon. Hindi ko dapat isinama ka. Lalo na sa ganoong paraan. Pero gusto kong magbayad para sa mga pagkakamali ko. Huwag mo akong tanggihan, okay lang ba? Bitawan mo ako. P Stern 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 I Stern Stern. Magpanggap ka pa, gago. Halika. Maganda nga ang violin na ito.
Pero, ibigay mo na lang sa taong nangangailangan nito. King Lee, huwag mo akong laging tanggihan. Babalik tayo sa dati. Hindi ba maganda? Zhao Zi, magising ka nga. Hindi na tayo maaaring bumalik sa dati. Maaari kong ibalik ang lahat sa ayos. Upang maibalik kita sa aking piling. Boss Hao, dumating na naman siya. Marami silang dinala sa private room. Puntahan mo nga, baka naman may balak na naman silang masama. Sige, alam ko na. Ako na ang bahala dito. Ano ba ang ibig sabihin ng boss Zhao ninyo? Ano na naman ang gusto niya? Pasensya na Miss Luo, hindi mo na pwedeng gamitin ang mga gamit ng presidente. Ayos talaga. Pagkatapos niyang magulo, siguraduhin mong ibinalik ang lahat sa dati. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ngayon, nais kong humingi ng tawad sa'yo. Noon ay nagmamadali ako, hindi ako nakapaghanda. Ngayon, espesyal kong inihanda ito para sa'yo. Gusto mo? Tingnan mo itong violin. Mas maganda ito, di ba? At mas bagay ito sa'yo. Hindi mo ba nagustuhan yung violin? Na ibinigay ko sa'yo noong nakaraan. Kaya hinanap ko yung dati mong gamit. Subukan mo. Eksaktong katulad ng dati. Kingsley, kahit hindi para sa sarili mo, para sa nanay mo, tiyak na ayaw niyang makita kang ganito ang itsura mo. Boss Zhao, gusto mo bang gamitin ang nanay ko para takutin ako? Wala akong ganoong intensyon. CJ, tutugtog ako. Doktor, makakapagtugtog pa ba ako ng violin? Ang payo ko, mas mabuti kung hindi na. Malubha ang pinsala sa iyong pulso, ang labis na paggamit. Ay magpapalala ng iyong kondisyon. Kingsley, halika, pupunta tayo sa ospital. Zhao Zai. Ang kamay ko. Hindi na makakapagtugtog pa ng violin. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Bitawan mo ako. Ang mga kwerdas ng violin ay maaaring palitan. Ngunit ang aking kamay ay hindi. Tulad natin. Hindi na maibabalik pa. Hindi. Kingsley, hahanap ako ng pinakamahusay na doktor para magamot ang iyong kamay. Maniwala ka sa akin, pwede ba? Tiyak na gagaling ito. Lumang sugat ang kamay ni MS Luo, hindi ko pa kayang. Ibalik ito sa dati. Kilala ang institusyong ito sa buong mundo. Pwede niyong subukan. Kingsley, papabili na ako ng tiket kay Lao Wang. Alis na tayo ngayon. Zhao Zai. Hindi ako sasama sa iyo sa ibang bansa. Bakit? Kingsley, pwede mong isumbat sa akin ang galit mo, tatanggapin ko. Pero hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Tama ka, sarili kong katawan ang hawak ko. Hindi mo na kailangang pakialaman. Kingsley, Boss Kian, Ang tagal nating hindi nakita. ang tagal nating hindi nakita. Kamusta po ang kalagayan ni Chairman? Kamakailan lang ay binanggit ka ng nanay ko. Sabi niya, na kung may oras ka, bumisita ka raw sa bahay. Sobrang bait naman ni Boss Kian. Boss Kian, pasok muna kayo. Si Kingsley ay espesyal na inimbitahan. Kasosyo sa negosyo, si Boss Zhao, tingnan mo.
Boss Kian, sa totoo lang, kamakailan lang. Si Boss Zhao ay nagkagulo sa tindahan dahil sa maliliit na bagay. Kaya siya naharang. Hindi naman ito malaking bagay, ilang. Sales channels abroad lang ang kailangang pag-usapan. Pero ngayon, siya ang umaasa sa akin. Tutulungan kita na pagsabihan siya. Sisiguraduhin kong hindi na siya magkakagulo. Salamat. Tara na. Pinag-isipan ko ng mabuti. Hindi ako susuko. Kuha mo ang pinakamagandang alak sa wine cellar. Ziege. Kahit ang laryo ay may katigasan. Lalo na ako si Luo Qingli, hindi gawa sa laryo. Boss Kian, paano mag-uusap ng negosyo kung walang magandang alak? Talagang kilala mo ako, King Lee. Halika, umupo ka. Tikman mo. Tikman Montag. Ang taon na ito, talagang hari ng mga alak. Ipapakilala ko sa inyo ang boss na ito. Kahit bata pi Asia, matalas ang dila niya kahit anong alak. Pagpasok lang sa bibig niya, malalaman agad ang kalidad. Gaano na ba katanda ang bossing? Boss Kian, sobra ka namang eksagaatet. Kailangan kong patunayan para kay Boss Kian. Totoo lahat ng sinabi niya, gusto niyo ba ipakita ko? Hindi siya marunong uminom, ako na lang. Boss Kian, babae lang siya. Ano ba alam niya sa wine? Samahan pa kita ng isa. Ano naman kung babae? Boss Zhao, minamaliit mo ang mga babae. Sa tingin mo hindi kami karapat-dapat makipagdebate sa'yo? O sa tingin mo hindi ako karapat-dapat uminom kasama siya? Lahat NG Overseas Projects NG Kian Corporation. Ay pinamunuan mismo. NG King Ina. Kung gusto mo makipag-collab sa Kian Corporation, dapat respetuhin mo muna ang mga babae. Sa tingin ko si Boss Zhao ay Kailangan pang mag-aral ng 2 taon bago makipag-usap. Boss Kian, ako. Boss Kian, ingat sa biyahe, balik ka ha. Boss Zhao, pasensya na, may bisita kasi ako. May kaibigan ako dito. Gusto mo ba maghanap ako ng babae para sa'yo? Sinadya mo talaga, hindi mo ba nakikita na tinutulungan kita? Tinutulungan? Masyado kang nagmamalaki. Bakit ka naging ganito? Ikaw ang dahilan. Kung pipilitin mo pa ako, ang mawawala sa'yo. Hindi lang pera at negosyo. Pipilitin. Gusto ko lang. Wala akong pakialam, tumigil ka na. Kung hindi, handa akong magsakripisyo. Mas mabuti pang mamatay tayong lahta. Tao, Lookingly. ihatid mo sila. One. Hindi na ako kinakausap ni King Lee. Sa tingin mo ba ako talaga ang mali? Pero ikaw lang ang pamilya ko. Bago namatay ang mga magulang natin, pinangakuan ko silang aalagaan ka. Pero napilitan kang magpakamatay. Ano pa ba ang magagawa ko? Ano pa ba ang magagawa ko? Bakit? Bakit ganito? Bakit sa huli wala akong naiwan, King Lee? Gusto kita talaga. Bumalik ka sa akin, pakiusap.
Hindi maganda ang kalagayan ni Luminjon. Ako na lang ang pupunta. Presidente, samahan ko na lang kayo. Kahit na si Lo Minjon ang ina ni Miss Lu, pero siya rin ang pumatay sa kanya. Kung may mangyari sa kanya, kahit sa ilokuwang ko ka pa tumalon, Hindi ka rin malilinis. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong makokontrol ko ang sarili ko. Kahit gaano pa kasama ang kanyang kasalanan. Ngayon ay nakatanggap na siya ng nararapat na parusa. Na pala, nakontak mo na ba ang ospital na sinabi ko? Nakausap ko na, pupuntahan ko na lang ang direktor. Para sa paglilipat ng ospital. Naalala ay si Luminjon. Siguro kung gagaling lang si Luminjon. Hindi ako tatanggihan ni Kingsley. Siguro kung gagaling lang si Luminjon. Hindi ako tatanggihan ni Kingsley. Bigay mo dito. Tumigil ka. Ikaw pala ito, ang gwapo mo. Ikaw ang prinsipal ng paaralan ni Wanwan noon. Oo, akon ga. Anong ginagawa mo dito ngayon? Hindi pa ba sapat ang pinsala mo sa pamilya ni Minjon? Anong ginagawa mo dito ngayon? Hindi pa ba sapat ang pinsala mo sa pamilya ni Minjon? Hay. Karapat dapat lang sa kanya yon. Principal ka naman. Pero para lang protektahan ang pangalan ng paaralan. Pinoprotektahan mo ang pumatay sa kapatid ko. Hindi pa kita sinisingil. Mabuti na lang. Ikaf. Ang tunay na pumatay kay Zhao Qiaowan. Hindi si Luo Minyun, kundi Ikaf. Ano? Ano ang sinasabi mo? Grabe ka, kahit ano pala kayang sabihin. Papasok ako para itanong. Ano ba talaga ang relasyon niyong dalawa? Na ganito kayo magtanggol? Sa isang mamamatay tao. Noon, ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Zhao Jiwan Ay dahil may kumakalat na sismis sa paaralan. Sabi niya, may relasyon siya sa isang lalaki sa labas ng paaralan. Ikaf ba, yung laliking yun? Impossible. Noon, si Lu Minjun ang nagsabi sa harap ng lahat. Na si Wanwan ay may relasyon sa isang tambay. Kaya nagpakamatay siya dahil hindi niya nakayanan. Niloloko mo lang ako. Kanino mo narinig yan? Walang katotohanan yan. Si Minjon ay pribadong nagpapayo sa kapatid mo. At nang malaman niyang ikaw ang kapatid niya, plano niyang anyayahan ka sa paalan para linawin ang relasyon ninyo sa harap ng lahat. Paano iyon posible? Bakit? Kahit paulit-uli si Minjon na nagpapayo, ang kapatid mo ay nagpakamatay pa rin. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Zi Min-yun ang pumigil sa akin na sabihin sa iyo, natatakot siyang masisi mo ang sarili mo. Natatakot siyang hindi mo makayanan. At ayon sa kapatid mo, pareho ng patay ang mga magulang mo. Kaya lalo siyang nahabag. Hindi, niloloko mo lang ako. Lu Minjun, paanong hindi siya may kasalanan kay Wanwan? Impossible. Lahat ng ginawa ni Minjon ay para sa iyo. Pero ikaw? Paano mo siya trinato? Paano mo trinato si Kingsley? Ang kalagayan ni Minjon, hindi na dapat guluhin pa, kung may konsensya ka pa. Huwag mo na siyang guluhin. Hindi yan ang totoo. Tatanungin ko siya. Bakit hindi mo maintindihan? Dahil sa iyo. Si Kingsley, isang mabuting estudyante. Nagbuntis at nagpalaglag. At si Minjon ay nawalan ng bait. Iwanan mo na lang sila.
Imposible yan. Talagang imposible. Ano ang nagawa ko sa kanila? Ano ang nagawa ko sa kanila? Kingsley. Luminjon. Ano ang nagawa ko sa inyo? Salamat. Hindi sapat ang salamat lang. Mas mabuti pa. Libre mo naman ako ng pagkain. Ako. Pinagbawalan ako ng nanay ko makipaglaro sa mga bading. Marunong ka rin palang tumugtog ng biolin. Pakinggan mo ako, okay lang. Anak ni Director Lu, si Lu Kingsley. Hindi lang nakipagrelasyon sa isang tambay, kundi nakipagtalik pa. Nagdalang tao sa kanya, si Lu Kingsley. Walang hiya din ba? Director Lu, ikaw ba? Ay pipilitin din ang sarili mong anak na magpakamatay? Pasensya na, Kingsley. Pasensya na. Pasensya na. Biglang lumala ang kalagayan ng nanay mo. Pakidali-dali na pumunta sa ospital. Sige, pupunta na ako. Kingsley. Yung nangyari noon. Talagang kasalanan ko, pasensya na. Bakit ka nandito? Nasaan nanay ko? Anong ginawa mo sa kanya? Anong ginawa ko? Anong sinasabi mo? Jose, kapag may nangyari kahit konti sa nanay ko, hindi kita patatawarin. Kingsley. Nanay. Nanay, anong nangyari? Nanay. 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 Zhao Jie, Zhao Jie. Nanay. Director Lu. Nanay. Si Zhao Zaye, ikaw ang pumatay sa anak ko. Ikaf. Hindi ka pa alis? Umalis ka na, huwag mo nang guluhin ang pasyente. Ikaw ang pumatay sa anak ko, hindi ka pwedeng umalis, hindi. Umalis ka. Papatayin kita. Nanay. Nanay, anong nangyari? Nanay. Doktor, tawagin ang doktor. Kingsley. 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 Zauzay. Sino ang nag-utos sa iyo? Sino ang nag-utos sa iyo? Umalis ka. Ayaw kitang makita. Umalis ka. Lu o Kingsley. Wala na si Zhao Xie. Tingnan natin kung sino pa ang makakapagtanggol sa iyo. Sinabi ng prinsipal ang kalagayan ni Luminjon. Ay stable na. Bakit siya sobrang nagalit nung pumasok ako? Lawang, mag-isip ka ng paraan, kunin mo ang IZ ng sanatorium. Tingnan mo kung may ibang tao na pumasok. Bago ako pumasok sa kwarto ni Luminjon. Sige. Doktor, kamusta na ang nanay ko? Kailan siya magigising? Mahirap sabihin. Ang kalagayan ng pasyente ngayon ay parang halos koma. Kung magigising man siya, Depende na sa kanyang sariling lakas ng loob. Nanay. Pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Ako ang may kasalanan. Akala ko dati. Kung makakaligtas lang tayo kay Jose, makakabalik tayo sa normal na buhay. Pero hindi ko inakala na ikaw ang masasaktan.
Zauzay. Dahil ayaw mo akong tigilan. Huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Nanay, ipaghihiganti kita. Boss, si Boss Hao ay naghihintay sa iyo sa tindahan. May importante daw siyang sasabihin tungkol sa inyong ina. Zauze, sige, alam ko na. Babalik na ako. Zauzay. Ikaw ang may kasalanan nito lahat. Kamusta si Director Lu? May sasabihin ka daw. Sabihin mo. Kahit hindi ka maniwala, bago ako pumasok sa kwarto ni Director Lu, may ibang tao na pumasok. Nahuli ko na siya. Aminado na siya. Siya ang sinadyang pukawin si Director Lu. At siya rin ang nag-akit sa akin na pumasok. Dalhin mo rito. Dalhin mo rito. Ano ang sinabi ni Masan sa nanay ko? Zabi ka o. Zabi ka o. Ang anak mo dati ay nasa kamay ni Zhao Shi. Ngayon nasa KMPA-rin ni Zhao Ziye. Bilang kanyang kerida, ginagamit niya araw-gabi. Gago ka. Papatayin kita. Gago ka. Bitawan mo ako, gago. Papatayin kita. Kingsley. Zauzay. Gusto mo na naman siyang protektahan, di ba? Kingsley. Ang kamay mo ay hindi ginawa para pumatay. Maniwala ka sa akin, tutulungan kitang ayusin siya. Kingsley. Noong araw na yon, sinabi sa akin ng principal. Ang lahat ng nangyari noon. Hindi ko sinaliksik ng maayos na pagbintangan ko si Director Lu. Ngayon, puro pagsisisi ang nararamdaman ko kay Director Lu. Paano ko siya mapapahamak? Zaye, pwede pa ba kitang pagkatiwalaan? Pwede. Siyempre pwede. Ako si Zhao Ziye, nanunumpa na sa buong buhay ko. Hindi na kita lolokohin. CJ, Zauzay. Akala mo maniniwala pa ako sa'yo? Ngayon, siguradong ipapahamak kita. Zaozie, alam mo ba kung paano ako? Nabuhay sa 5 taong iyon? Habang mas gusto kitang kamuhian, mas hindi kita malimutan. Gusto kitang kalimutan pero hindi ko magawa. Kingsley, totoo ba ang sinasabi mo? Zaozie, pagod na ako. Ayoko na kitang kamuhian. Sandalan mo ako. Pwede ba? CJ. Ang saya. Pinalampas mo na rin ako. Kahit gaano katagal, sandalan mo lang ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ko, pati ang kumpanya. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa iyo. Bukas, papasok ka na sa kumpanya. Ang sakit ng nanay mo, ipapagamot ko. Mabubuti na ang lahat. Ang pinakamabuti ay kung mawawala ka na sa buhay namin. Nga pala. Ipapaalam ko sa iyo. Ito ang Vice President namin, si Boss Lu. Simula ngayon, lahat ng financial matters ay dadaan sa kanya. Ano? May problema ba? Kakapasok lang ni Boss Luo sa kumpanya. Maaming records, at may mga confidential pa. Huwag na lang nating panoorin. Tama ang direktor, kakapasok ko lang sa kumpanya, tulungan kita sa pagsasalin. Isalin mo na lang ang mga dokumento tungkol sa mga account. May kinalaman sa mga lihim ng kumpanya, huwag na akong manood. Ano bang sa'yo o sa akin? Lahat ito ay sa atin. Kunin mo na lang ang dami mong sinasabi. Labas?
Sinabi ng doktor na huwag masyadong gumamit ng kamay, pero tinulungan mo pa rin ako sa pagsasalin. Ang daming dokumento. Dahil ito ay mga lihim ng iyong kumpanya. Hindi ako mapapanatag kung ibibigay ko sa iba. Nga pala, may ilang franchise company sa ibang bansa na may problema sa financial status. Alam mo ba? Ang mga kumpanyang iyon ay espesyal, ang kanilang financial situation. Ay ako ang bahala, huwag mo nang pakialaman. CJ, bibigyan ko ng espesyal na atensyon ang mga kumpanyang iyon. Madam, handa na ang mga gamit. May trabaho pa ako sa tindahan, mauna na ako. Mauna na ako. Maaga kang umuwi. Ako ay hinirang bilang outstanding entrepreneur. May awarding ceremony sa susunod na mga araw. May darating para mag-fitting ng damit. CJ, sa araw na iyon, gusto ko ring maranasan mo ang pagbagsak mula sa alapaap at lasa ng alikabo. Maligayang pagdalo sa awarding ceremony ng Outstanding Entrepreneur. Narito ang Outstanding Entrepreneur Representative. Ginoong Zhao Zai at ang kanyang asawa. May handa akong sorpresa para sa iyo. Inaasahan ko ito. Si Ginoong Zhao ay batang may kakayahan at malaki ang naitulong sa ating lungsod. Balikan natin ang mga nagawa ni Ginoong Zhao para sa lungsod. Boss Hao, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko na ito ulitin. Pakyos up, Patavarin Montag ako, Boss Zhao. Ano bang patawad o hindi? Ang Zhao Group ay isang tunay na listed company. Tandaan mo ito, Boss K. Boss Zhao. Pakyos up, Patavarin Montag ako, Boss Zhao. Mag-iwan ka ng isang daliri. Magpirma ka. Tapos na ang usaping ito. Huwag, huwag. Boss Zhao, Huwag Boss Zhao, Boss Zhao. Patayin muna ang kuryente. Hindi ba ito si Boss Hao? Parang mga tambelang. Ano ba talaga ang nangyayari? Baka nagkamali lang ng pag-play. Tapos backstage party na. Hindi nagkamali sa video at tama ang nakikita ninyo. Ang lalaking ito sa video ay ang katabi ko, Boss Zhao. Mga kasama, ang magaling na negosyanteng ito na si Zhao Zhe. Sa paningin ninyo, siya ay magaling at matagumpay. Ngunit sa likod ng kanyang makinis na imahe, ay marumi at hamak. Hindi lamang siya gumagamit ng iligal na paraan para saktan ang kanyang mga kalaban, kundi nakipagsabuatan pa sa mga lokal na tambay. Para sirain at nakawin ang aking tindahan. Para sirain at nakawin ang aking tindahan. Hindi lang iyon sa pahintulot ni Boss Zhao. May mga iligal na gawain din ng money laundering. Money laundering, kasali siya? Naku, ang hamak talaga. Dahil lang nalaman ko ang kanyang mga iligal na negosyo, ipinakulong niya ako ng iligal. May mga tsismis sa labas na bago umuwi si Boss Zhao, ay isa siyang tambay, akala ko paninira lang ng kalaban. Pero toto pala. Ang magaling na negosyanteng ito ay simbolo ng negosyo sa ating lungsod. Paano maaring maging isang tambay ang kinatawan nito? Ang ganitong tao na nagnegosyo sa lungsod natin ay isang kahihiyan. Dapat siyang palayasin. Tama, tama. Palayasin. Oo, palayasin, palayasin. Palayazin, palayazin. Boss Zhao, ang pakiramdam ng pagbagsak mula sa trono. Kamusta? Kaya bumalik ka sa akin para mangolekta ng ebidensya. Para maghiganti. Siyempre, hindi naman dahil mahal kita. Masyado kang nagmamalaki. Zhao Zhe, ang eksenang ito. Parang pamilyar, hindi ba? Huwag mong sabihin. Ang paraan ng paghihiganti sa tao ay talagang nakakasaya. Noon, ganito ang ginawa ko sa'yo, ngayon ito ang kapalit. Karapat-dapat lang sa akin.
Mabuti naman at ganoon ang iniisip mo. Ano ang ginawa mo? Kingsley, nagawa ko na ang gusto mo, nasaktan na ako. Bakit kailangan mo pa akong patayin? Hindi pa sapat. Hindi lang kita gustong sirain ang reputasyon mo. Gusto kong mawala ka ng tuluyan sa buhay ko. Ganito pala. Ganito pala. Kung ito ang magpapasaya sa'yo, payag ako. May nagreklamo, nagriyot ka at illegal na pagkakakulong. Hindi patas na kompetisyon. Sumama ka sa amin sa presinto para sa investigasyon. Kingsley. Kingsley. Mayroon ka bang? Minahal ako. Hindi kailanman. Ms. Luo, Nabangkarote ang pamilya Zhao. inatasan ako ng presidente na magdala ng ilang bagay para sa iyo. Talagang hindi siya nawawala. Kahit nakakulong na, naririnig ko pa rin ang balita tungkol sa kanya. Ito na ang huli. Kahit na bangkarote ang kumpanya, Pero may ilang personal na ari-arian pa ang presidente. Inilipat ko na lahat sa pangalan mo. nais niyang gamitin mo ang perang ito para maayos na magamo si Director Luo. At ito, sabi ng presidente, ito ang ginamit mo dati. Isinama ko na rin ito pa sa iyo. May iba pa ba? Sabi rin ng presidente. Sabihin mo sa kanya. Hindi ko siya sinisisi. Wala akong karapatang sisihin. Tiyak na hindi tayo para sa isa't isa. Nais ko na sa hinaharap. Mabuhay siya ng marangal araw-araw. Ma! Matagal na ba since narinig mo akong tumugtog ng violin? Pakinggan mo ako, okay lang. Classmate, okay ka lang ba? Classmate, ihahatid kita pauwi. Zauze, galit ako sa iyo. Ang kakatuwang palabas na ito. Dapat na ring matapos. Sabihin mo sa kanya. Walang araw na hindi ko siya naaalala. Masaya ako. Ms. Lu, ang totoo ay ang presidente. Sige, kung siya ay nahatulan. Tandaan mong ipaalam sa akin. Kailangan ko pang asikasuhin ang pagpapa-ospital ng aking ina. Hindi na kita ihahatid. Ma! Pagkatapos ng ilang panahon, dadalhin kita sa ibang bansa. Para gamutin, okay? Tiyak na gagaling ka. Ganun ba talaga ang sinabi niya? Mabuti na rin.
Presidente, bakit hindi mo hanapin ang ating team ng mga abogado? Sila ang pinakamahusay na team ng mga abogado sa bansa. Madali lang nilang mapapalaya ka. Sa panahong ito, si Kingley at Director Lu nasa eroplano na siguro. Naayos na ba ang medical team sa ibang bansa? Hindi, anong oras na, pwede bang? Isipin mo naman ang sarili mo. Lawang. Aminado na ako. Hindi ko kailangan ng abogado. Bakit? MS Luo, ang mga paratang sa iyo ay walang basehan. Ang mga maliliit na negosyanteng ito ay hindi rin naman. Nagdulot ng tunay na pinsala. Madali lang idepensa. Tigilan mo na. Aminado ako. Para sa sarili ko. Kapag aminado na ako, saka ko mararamdaman na mababawi ko ang lahat ng pinsala sa kanya. Sa ganitong paraan lang, mas magaan ang pakiramdam ko. Anong nangyari kay Kingley? Wala, ma. Tara na.